Mapaladang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may di kami naalipin ninuman." Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama," sabi ni Jesus. "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. April 9 po ngayon, Miyerkules, sa 5th week of Lent, araw ng kagitingan. Ang tunay pong magiting ay lumalakad sa katotohanang mapagpalaya. Makikilala naman ang katotohanan sa patuloy na pagsunod sa aral ng poong mahal. Sa madaling sabi, mga kapatid, magiting tayo pag totoo tayo. Yan ho ang unang nagiging casualty sa taong sumira sa tiwala ng iba. Ang kagitingan, nawawala ng integridad, nasisira ang kredibilidad. Kaya mahalaga pong maging totoo sa sarili at maiugnay ang ginagawa sa sinasabi at ang sinasabi sa pinaniniwalaan. Sa atin pong mga pagbasa, noon pang Lunes hanggang ngayon, nagdesisyon na si Jesus na magpakilala na. Nagsalita na siya, ipinakilala ang kanyang sarili kung sino talaga siya. Yan ay nang kulangin pa man din ang kanyang mga dakilang gawa para ipakilala ang Ama. Pero ang mga iyon man ay mukhang kukulangin pa rin. Sa kamatayan po niya sa krus,
ihahayag niya ng higit sa lahat kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama. Sabi nga po, deeds speak louder than words, but death speaks louder than deeds. Real talk lang mga kapatid, ang pamumuhay po sa kasinungalingan, pagkukunwari at pagpapanggap ang papatay sa kaluluwa at sa sarili, sa pamilya at sa samahan, at sa pamayan at sa lipunan. Si Satanas po ang prinsipe ng kasinungalingan. Nabubuhay po ito sa pinakamasahol na anyo ng karimlan. Sa lahat ng pagkasira pong ito, kamatayan ang kahihinatnan. Pero dito rin po tayo inililigtas ng pamumuhay sa liwanag ng katotohanan. Nasa Diyos po ang ating liwanag at Siya po ang katotohanan. Ang tunay na Diyos na hindi pinagpalit sa isang Diyos-Diyosan ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya rin naman hindi sila pinabayaan ng Diyos at isinalba sa tiyak na kapahamakan. Mamamatay din po tayo. Sa simpleng dahilan na mga mortal tayo. Pero may pagkakataon tayong mamatay sa mabuting paraan, sa mapayapang paraan, at sa masayang paraan. Yun ay kung mananatili po tayong tapat, tunay, at totoo hanggang wakas. Mga buhay na santo lamang mga kapatid ang kayang mamatay bilang mga santo. Pero kaya po nating mamatay ng tapat bilang mga makasalanang humihingi sa Diyos ng awa at patawad.